Kapag may isang tao na hindi ka gusto, madalas ay naghahanap siya ng iba pang hindi ka rin gusto. At bago mo malayan, may grupo na sila, no? May isang grupo na ng mga taong laban sa'yo. Pero napansin mo ba, minsan, hindi rin naman talaga sila magkakagusto. Hindi rin naman sila magkakasundo sa isa't isa. Nagkakaisa lang sila dahil sa ayaw nila sa'yo. So doon mo makikita kung gaano ka kalakas, kung gaano ka makapangyarihan. Ang mismong presensya mo ay nakakaapekto sa kanila. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil may liwanag kang dala. At ang liwanag na yon ay si Kristo na nasa sayo. At minsan ang liwanag na yan ay nakabubulag sa mga taong ayaw harapin ang katotohanan. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Ang mga Pariseyo, mga Saduseyo, dalawang grupong lagi magkaaway pero nagkaisa laban sa Kanya. Hindi dahil tama sila, kundi dahil ayaw nila sa liwanag na ibinibigay ni Kristo at sa katotohanang ipinapahayag niya. Pero hindi siya gumanti, di ba? Nagpatuloy lang siya sa pagmamahal, sa pagpapatawad at sa kalooban ng Ama. Kaya kung nararamdaman mong parang nagkakaisa sila na para pabagsakin ka, huwag kang masiraan ng loob. Tandaan mo, ang mga pagsubok na yan ay patunay na may halaga ka, na may ginagawa si Kristo sa buhay mo. Huwag mong gantihan ng galit. Sa halip, manatili kang panatag, manatili kang matatag sa pananampalataya. At ipagdasal mo sila, no? Ang katahimikan mo, ang kabutihan mo, ang magiging patotoo ng Diyos sa kanila. Sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makalalaban sa atin? Kaya makapangyarihan ka. Hindi dahil sa dami ng kalaban mo, hindi dahil sa dami ng laban mo sa buhay, kundi dahil sa kapangyarihan ni Kristo na nasa sayo. Kaya magpatuloy ka lang, magliwanag ka lang, hindi dahil hindi nila aminin, no, na mayroon silang nakikitang liwanag sa iyo, dahil kahit hindi nila aminin, ang liwanag mong galing kay Kristo ang dahilan kung bakit sila naapektuhan.